lahat. Okay, kanina kasi napanood ko si Carlos Yulo ay tumanggap ng 2 milyon sa opisina mismo ni Mayor Hani Lacuna ng Maynila. And tuwang-tuwa siya, naka-smile siya ha. Smile. Siyempre, 2 milyon yon, 2 million pesos. Of course, siyempre, dagdag na naman sa kanyang napanalunan ang reward sa kanya ng lungsod ng Maynila. And pero mga kaibigan, ang hindi dito yung point ko, yung pagtanggap niya ng 2 milyon sa opisina ng City of the Mayor ng Maynila. Ang tinutumbo ko dito, bakit parang deadma siya sa 5 milyon na ino-offer sa kanya ni Chavit Singson. Kasi ang sagot, dahil kailangan kasama ni Carlos Yulo ang kanyang mga pamilya. So halata naman, 'di ba? Halatang halata na ayaw ni Carlos Yulo na reconcile sila ng kanyang pamilya kahit lang yung nanay niya ang nagkamali sa kanya. Sabihin na natin nagkamali yung nanay niya. Pero yung pakiusap ni Edro na kapatid niya na hindi namin kailangan ang ginto mo, ang medalya mo, ang pera mo. Ang gusto ko lang ay mabuo tayo. Yun ang pakiusap ng kapatid ni Carlos sa kanyang kapatid. Siyempre dahil at this point in time nakikita talaga ng mga tao ang sitwasyon nila na ganito nga, kung kailan nagkapera, kung kailan okay na ang lahat, saka naman sila mawawala, mabubuwag. Ito na sana ang pagkakataon ni Carlos na bumawi sa kanyang mga magulang, sa kanyang pamilya, dahil maswerte nga si Carlos, buhay pa yung lola niya, yung lola ng lola niya, lola ng nanay niya pala, sorry. Buhay na buhay, malakas pa, nasa loob ng bahay nila. So, napakaswerte mo, Carlos, dahil biniyayaan ka ng mga mahal sa buhay na hanggang ngayon malakas pa. Pero wag na wag mong hihintayin na ang bukas na darating kung kailan huli na at kailan hindi mo na kayang gawin yung gusto mo pang gawin para sa pamilya mo. Ang daming comment na nababasa ko sa aking page at sa aking YouTube channel na sabi nila na may mga regrets sila sa kanilang pamilya, lalo na sa kanilang mga magulang, na kung buhay pa lang sana sa mga magulang nila ay nagawa na nila ang dapat magawa. Yung pagmamahal, kumbaga, ibinuhos na nila. Ito si Carlos, napakaaga para bumitaw sa kanyang pamilya. Hindi naman natin na pinapakialaman. Kumbaga, nakikita lang natin yung sitwasyon, lalo na nung siya ay pumarada at yung father niya ay nasa baba lang, kumakaway, nakahawak dun sa Carlos Yulo, andito ang papa mo. Doon bumuhos ang emosyon ng tao na talaga naman na hindi talaga kinaya, lalo na ng mga anak na talaga mapagmahal sa kanilang magulang. Hindi ka makapamilya at hindi ka makamagulang, hindi ka makananay, hindi ka makatatay kung hindi ka tatamaan nung eksenang yon. At sabi ko nga sa napanood ko, ito yung moment na dapat tinitreasure ni Carlos dahil buhay pa ang kanyang parents, ang grandparents niya buhay pa. At yun ang dapat ipasayahin niya habang ito ay buhay pa. Wag na wag kang iiyak, wag na wag kang pupunta kung hindi mo naman sila mahal, o pupunta ka lang sa kanilang bahay para ipakita lang sa tao na mahal mo sila. Wag Carlos. Kasi mas maganda na yung pinakita mo yung totoo, mas maganda na yung pinakita mo yung kung ano nararamdaman mo. Pero sa kabila ng pinapakita mong pagpapakatotoo mo sa sarili mo, nagiging negative ka naman. Alam mo, sa totoo lang, sinayang mo, Carlos, ang mga produkto o yung mga brand or yung mga business owner na gusto kang kuning endorser. 'Di ba? Hindi lang yung magkano na ba? Nasa 100 million na ang kung tutuusin ang mga nakuha mo, all in all. Hindi lang yan. Times 10 pa yan kung ang maganda yung background mo, kung maganda yung relationship mo sa family mo. Maraming mga brand, maraming mga endorsement ang uulan sa'yo. Katulad ni Manny Pacquiao, di ba si Manny Pacquiao, kahit saang lumaban si Manny, bit-bit niya ang pamilya niya. Si Mami Junicia, bit-bit niya, at si Mami Junicia nanonood, nag-support. Ito naman kasi sa problema nila Carlos before pa, kasi sabi nga, inamin nga nila na 2022 pa, may problema na sila. Pero sana, ito na yung pagkakataon 2 years ago, dapat medyo maano na nila,
magawa na nila ng paraan at ang mami niya nag-sorry na, humingi na ng sorry. That's enough kung tutuusin. At sabi nga, may mga nagsabi nga, may mga comment akong nabasa na, naku, kung sa akin pera yan, lahat yan mapupunta sa nanay ko or sa tatay ko. Lahat yan na mapapanalunan ko, i-offer ko yan sa kanila. Ganun din ako, yun ang magiging, yun ang magiging gagawin ko kung sakaling bibigyan tayo ng pagkakataon na sa ngayon, bibigyan tayo ng pagkakataon ng ganyang kaswerte. Naku, lahat yan i-offer ko sa parents ko, sa mother ko, kasi buhay pa ang mother ko. Lahat yan ibibigay ko sa kanya ng buong-buo, 'di ba? Kahit walang natira sa akin. Kasi para ipakita ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kaya sana bago pa mahuli ang lahat kay Carlos, sana bago pa mawala ang mga maglaho ang kanyang mga mahal sa buhay, sa mundo, pakita niya na ngayon na, dahil ito na yung pagkakataon na talagang dapat talaga ayusin na yung dapat ayusin. Kasi wag na natin, isantabi na natin si Chloe, isantabi na natin yung babaeng sinasabi, tinuturo nila. Ikaw na yan ikaw ang champion sarili mo yan Kung may tampo ka, okay, pero wag mo naman palalain, wag mo naman patagalin, kasi baka sa pagtagal-tagal mo yan, baka mahuli na ang lahat, mawala na sila sa mundo, hindi mo pa pala sila napapatawad. Pero nakapanghinayang kasi yung 5 million is 5 million yung no-offer ni Chavit Singson. Pero dapat ito ay maging ehemplo rin sa lahat ng mga kabataan, lahat ng mga Pilipino na nanonood sa kwento ng buhay nila Carlos Yulo at ng pamilya niya, na sana panatilihin nating intact ang ating relasyon sa ating mga pamilya, lalo na sa ganitong mga panahon na may, di ba, na hindi naman natin alam ang buhay Maaring tayo humihinga ngayon, maaring tayo nagsasalita ngayon, bukas makalawa, nasaan na tayo? Di ba, hindi natin hawak ang oras. At habang sana ay may oras pa, habang sana ay may pagkakataon pa, gawin na natin ang lahat. Sana maging kay Carlos, makarating sa kanya yung natin, panawagan na ito, na buksan mo naman ang puso mo para sa pamilya mo. Huwag mo silang, wag sabihin na sila ay kalimutan mo na, wag. Makakasira ito sa pagkatao mo, lalo na sa iyo pagdating ng takdang oras, pagsisisihan mo. Yan lamang po, magandang hapon po, magandang araw, magandang kung ano man sa inyong lahat. Sana panatilihin natin na connected tayo sa pamilya natin, dahil walang ibang magmamahal sa atin kundi ang pamilya lang natin. Maraming salamat po, magandang araw po sa inyong lahat.